Hindi maaaring balikan. Hindi maaaring palitan kung ano na ang nakalipas. Kung sino tayo ngayon ay dahil sa mga desisyon na ating pinanindigan kahapon at ang mga pagkakamaling ating nagawa kamakalawa. Ang puso at ang pag-iisip. Walang batas at dahilan na kinikilala ang puso. At wala ring damdamin na kayang tapatan ang pag-iisip. Marami nang nagsabi na kaibangan ng pagmamahal, na walang kinalaman ang talino at anumang kwentong narinig. Ang magpapaliwanag sa tuksong kadalasan ay bumubulabog ng puso. Ate Marita! Ate Marita, dalian mo! Andito na sila! Dalian mo! Bilis! Hi! Ayan. Hi, Manang! Kanina ka pa namin iniintay. Si Lola Gela, nasaan? Andiyan sa loob. Kagabi pa nga hindi Marita. napakali. Kumusta ka na, Manong Didoy? Mabuti. Halika doon O tayo. dali, pasok kayo sa loob. Konforme ka na ba sa pagpapakasal ng iyong anak, Arturo? Ano ang magagawa ko, auntie? Kung ano nasa isip nitong batan to, yun ang nasusunod. Dad, I think I'm old enough to make up my mind. Eh, paano yung pag-aaral mo? Sayang naman kung ihinto mo. Ngayon pa naman patapos ka na ng music sa Amerika. Pinagmamalaki pa naman ng Tito Arturo na ikaw ang nagmana ng boses ng mama mo. Well, who says I have to stop singing after I get married? Bahala nga namin ni David bumalik sa Berkeley pagkatapos ng kasal. Tatapusin niyang medicine, ako naman, music. Kakantahan mo ba ang iyong asawa habang siya'y nag-operasyon? Ganoon ba? Sige nga, auntie. Baka ikaw ang makapagkumbinsi dito sa batan to na pag-isipan naman niya ang kanyang mga plano. Dad, I've already made up my mind. Iha, ngayon mo palang ilaladlad ang iyong mga pakpak. Magpapaposas ka na. Minsan lang dumarating sa buhay ng isang taong kabataan. Napakabilis ng mga taon. Huwag mong sayangin ang mga araw. Palagelay. Adios, Arturo. Marita. Bye, Tito. Sige po. Sige. So, tawagan mo na lang ako kung gusto mo na umuwi. I'll be fine, I'll be fine. Bye, Dad. Manong, bakit parang napakalaking kasalanan itong gagawin ko? Basta't mahal mo ang lalaki, edi sige. Bakit? Ano pa sa tingin mo iniisip ng pinsa mo at saka ng lola mo, ha? Pareho naman sila matandang dalaga, kanya lagi sila magkasama. Pero alam mo, sa lahat ng mga matatandang dalagang nakilala ko, si Lola Gela yung pinakamasaya. Hay nako, wala kasi sa bokabularyo ng lola mo ang maging malungkot. Naku, lalo na nung araw. Oy, wag mong buruhin sa kwento yan si Sandy at pagod yan sa biyahe. Kung may kailangan ka, tawagin mo na lang ako, ha? O kaya si Purita. O sige, Ah? sige Manong Didoy. Thank you. Okay. Sarap-sarap ng hangin dito. Parang naalala ko yung bahay namin sa tuktok ng bundok, yung sa Berkeley. Namimiss mo na ba siya? In 3 days, susunod na rin siya sa akin. Alam ba ni Tito Arturo na magtatagal ka dito? Meron mo siyang magagawa? Bakit ka ba talaga pumunta dito? Ewan ko. Siguro para makapag-isip-isip. Hoy! Mukhang masyado malalim iniisip mo ah. O baka nababato ka lang dyan. Tom, Cynthia daw. Sabihin mo, tulog na ako. Sinabi ko na. Gising ka daw eh. Sabihin mo, hindi ako magising. Bahala ka na. Nakakawalong beses na tumatawag si Cynthia. Hinahanap ka. Pati nga si Mrs. Castro naiinis na eh. Malapit na raw niyang bastusin.
Pare, ba't hindi mo pa kasi kausapin si Cynthia? Wala namang mangyayari kung pagtataguan mo siya, no? Ano naman nasasabihin ko sa kanya? Pare, bahala ka. Basta ang alam ko, yung utol ni Cynthia may sabit. May tama yun. Kaya nga. Magsama sila ng utol niya. Yes, ma'am. Bali, 2 rooms, ma'am. Lahat naman ng tao nag-uumpisa sa ilalim eh. Not unless anak ka ng may-ari ng hotel. Alam mo, ang hirap sa'yo, Carbonel. Masyado ka apurado. Eh, hindi ko lang ho talaga kaya yung pagpupuyat eh. Nahihilo ko. Look, basta na sa front desk, na-assign sa graveyard shift. Hindi ko lang ho kasi talaga masakayan yung mula alas 10 hanggang alas 6. Nag-aabang ako sa likod ng counter para sa mga bisitang mag-aabot o hihingi ng susi. Ang pakiramdam ko ho, lumalabnaw yung utak ko eh. Bueno, kung yan ang desisyon mo, bahala ka. I really appreciate your help, Mr. Rabeto. Alam mo, Carbonel, sana wag mong mamasamayin ito sasabihin ko sa iyo. Payong kaibigan lang ito. Sa buhay natin, mas marami tayong gagawin dahil sa pangangailangan at hindi dahil sa kagustuhan. Sana pag-isipan mo. Siguro naman pwede mo na akong kausapin. Ba't mo ako pinuntahan dito? Dahil pinagtataguan mo ko. Hindi kita pinagtataguan. Ginagawa mo lang akong tanga. Wala na tayong ginawa kundi mag-usap na mag-usap. Yun ang yun, paikot-ikot. Pagod na ako. Tommy, please. Gusto ko lang maglaruin ng ilang bagay. Hindi ako makapagtrabaho. Hindi makapag-isip. Kailangan magkaliwanagan tayo. Ganun lang. Bigla ka mawawala. Tatarantahin mo ko. Pagtataguan mo ko pagkatapos sasabihin mong ayaw mo na. Ganun lang. Tinanong mo ako, sinagot ko. Ngayon, dudugtungan mo na naman ng isa pang tanong. Bakit? Basta ganun. Ano bang ginawa kong kasalanan sa'yo? After almost 7 months, bigla kang mawawala. Tapos gusto mong tanggapin ko na lamang ang sinasabi mo. Bakit, Tommy? Hindi mo ako naintindihan. Paano kita maiintindihan? Hindi ka naman nagsasalita. Kahit minsan hindi mo sinasabi sa akin kung ano tumatakbo dyan sa utak mo. Ano bang akala mo sa akin? Marunong magbasa ng isip? Okay. Sige. Alam ko na. Dahil ba lagi kitang tinatanong tungkol sa iyong mga lakad? Kaya ka ba nagagalit sa akin? Dahil ba naiinis ako sa iyong mga kaibigan? Yun ba ang rason? Fine, I'll change. I promise. Hindi ko na pakikialaman ng iyong mga lakad. Cynthia, Hindi na ako magtatanong. Hindi na ako magsiselos. huwag kang magkakalat dito. Huwag mo ko iwan, Tommy. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya eh. Bakit ba napakahirap mong intindihin yung sinasabi ko? Tapos na, Cynthia. Tapos na. Ayoko na. Tommy, Ruel,
Mag-ingat ka, ha? Alam mo, malaki atraso mo sa akin, eh. Ba't mo dinadamay sarili mo sa problema namin ng utol mo? Dahil utol ko yun. Nagkamali ka ng kinalaban mo, pare. Tarantado ka, mag-ingat ka, ha? Naiintindihan mo? Mag-ingat ka, ha? Tara, pare. Sinasabi ko na sa'yo eh. Para yun lang, nagpapasinda ka. Tomas, malapit ko na ipaputol tong teleponong to, ha? Ano ba naman yung babae mo? Wala ba yung magawa kundi tumawag sa'yo? Sorry po, Mrs. Castro. Sorry. Storbo naman lahat na lang napipinsala. O sige na, sagutin mo na. Ang lakas ng dating ng shota mo, pare. Sige na, sagutin mo na yan. Hello? David? Akala ko ba masaya ka na dun sa hotel? The last time we talked, sabi mo, kontento ka na sa trabaho. Tapos tatawagan ako ng kaibigan kong nagpasok sa'yo, gugulatin ako at sasabihin, nag-resign ka? Tita, hindi ko talaga kaya yung pagpupuyat eh. Oh. Pero ang magdamagang disco at inuman, nakakayanan mo. Tommy, wag mo kong bibigyan ng ganyang rason. Uy! David! Kumusta na? Long time no Long see, ah. time! Ano balita? Mami, doon muna ako mas Bibigay ko muna yung mapasalubong ko kay Tommy. Bueno, kayong mga binata ang magkomperensya. Siguro ikaw makakakumbinsi dyan sa kinakapatid mo na pag-isipan ang plano niyang magpakasal. Tita, susubukan ko po pero matigas ang ulo nito. Pang nasa sermon Tara, namin tara, ito, Oh. Yan. Okay yan. Safari. Saan ko naman gagamitin to? Di pang gayuma mo para sa susunod na babaeng bibiktimahin mo. Dave, hindi ko na kailangan ng pabango para ma-inlove sa akin ng babae. Uy, seryoso ka ba? Saan? Magpapakasal ka na? Para kang mami ko. Kung magsalita ka, parang mamamatay na ako. Hindi kasi ang pagpapakasal, Dave. One form of suicide din yan. Bakit na nadisgrasya mo? Bakit? Lahat ba nagpapakasal ngayon dahil nadisgrasya babae? Parang gano'n na nga. Pero sa pagkakaalam ko naman sa'yo, matalino ka. Pero yung pinapasok mo, kabubuhan yan. Pare, darating at darating din ang araw na kailangan kong mag-asawa. It doesn't matter kung ngayon, 2 years from now, or 5 years from now. Pagkatapos sasabihin mo, mahal mo yung babae. O, nangyayari rin yun. Bahala ka. Ba't parang hindi ka convinced? Partner, alam mo ito, Simi, na dahil mahal mo yung babae, kailangan mo ng pakasalan. Meron pa bang ibang reason? Marami. Hindi ko naman pwede sabihin gusto mo lang kwartahan yung babae dahil mayaman ka naman, ako tong mahirap. Teka, ako naman ang magtatanong. Ano naman yung ginagawa mo sa buhay mo? Wala. Yun na nga eh. Before I left for the States, walang nangyayari. I've been there almost 4 years, hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Hindi pa yata nagbabago ang takbo ng utak mo eh. Ba't meron pa bang pag-iibang pwede mangyari sa akin? Nakasanayan ko na to, wala naman ako reklamo. You know, you might just wake up one morning and find out it's too late. For what? Pare, pati ba tayo hindi pwede mag-usap na matino? Ayoko yata epekto sa'yo na medical school. Masyado ka nagiging seryoso. Gusto mo sumama? Saan? Doon sa probinsya ng magiging asawa ko. Nandun siya ngayon eh. Kasama niya lola niya. Wala ka namang ginagawa ngayon. Unemployed ka pa. Baka sakaling yung hangin ng probinsya makalinis dun sa utak mo. Ayoko. Baka makastorbo pa ako sa diskarte mo. Hindi, kasama ko si Ronnie. Ano kala mo makakapunta ako doon mag-isa? Baka takihin pa sa puso yung lola niya. Akala niya naghahanim kami ni Sandy doon sa silong niya. Sige na, sama ka na. Ang arte mo naman eh. Alam mo, nakakamiss rin yung kagaguhan mo eh. Ulul,
Oh, ba't wala si Tommy? Tinawagan mo ba siya, David? Oo, Baka nagbago ng isip yon. Hindi, tinawagan na siya dun sa boarding house niya eh. Umalis na daw dun eh. Siguro nahirapan lang kumuha ng taxi yun. Sukdula ng pagpapasensya ko sa lalaking yan. Kung hindi lamang siya anak ng best friend ng daddy mo, Ma, late lang si Tommy. Hindi niya kailangan i-blame yung buong history niya. Ano pala eh? Wow! Late na ba ako? Wala ka na. Pare, hindi ba uso relo sa inyo? Ano to? Dali, sakay na. Mahaba-haba pa biyahe David? natin. dahan-dahan ng pagmamaneho, ha? Hindi matutunaw yung girlfriend mo, kaya wag mong paliparin yung sasakyan. I'll miss you, tita. Sige, Bye. sige. Lakad na. Hi! Hi! How are you? I am fine. What happened? Why were you late? Oh. Ba't kayo late? Ay, nako, mahabang storya. Ang importante, nandito na kami. Siya nga pala. Ito yung kaibigan ko, si Ronnie. Hi, nice to meet you. Ito naman kinakapatid ko, si Tommy. Hi. So, finally, nakilala na rin kita. Madalas ka na may kwento sa akin ni David. Tingnan mo, hindi mo pa ako pinapakilala rito, sinaraan mo na pala ako. Hindi naman. Secure ka talaga. O come, you give your things to Manong Didoy. Manong Didoy, pakikuha yung mga gamit nila, oh. David, this is my Lola Gelay, the one I've been Thanks. talking about. Lola, this is David. This is my cousin Marita. Hello. Marita, this is my fiancé. And these are his friends, Good morning, Ronnie Tommy. and Tommy. Tara dun. Yeah, come on, we have merienda. Hindi ba kayo naniniwala? Marita, kunin yung mga album ko na may mga pictures. Lola, Patutunayan ko sa kanila na nagkaroon ako ng American boyfriend. Eh, Lola, we believe you naman eh. Lola, anong pangalan ng boyfriend ninyo? Naaalala niyo pa ba? Aba, of course. I remember the names of all my boyfriends. Lola naman, kung magsalita kayo, parang ang dami-dami niyong boyfriend. Marita, kunin yung mga album at ipakita ko sa kanila kung anong aking hitsura nung ako'y dalaga pa. Lola, pwede ba ibahin natin ang topic? Baka mamaya kung ano isipin nila tungkol sa inyo eh. Aba, isipin na nila ang gusto nilang isipin. Eh, totoo naman eh. Lola, ito paano niyo naman nakilala? Yung That American was- boyfriend ninyo. Di ba to right after the war, Lola? Yes. Eh di Lola, niyayari kayo pumunta ng States. Aba, oo. Makawa nga sa akin si Steve. Oo, Steve ang kanyang pangalan. Palagay ko, may retrato ko sa kanya. O baka naman si Barry yun. Eh, sino naman ho si Barry? Aba, yun ang karibal ni Steve. Karibal. Sorry. Ikaw ba marunong? Ah, hindi. Si Lola Guelay. Matagal-tagal na rin na hindi ako tumutugtog. Baka may maalaala kong piyesa. Noong araw, tuwang-tuwa si Steve. Kapag tumutugtog ako ng piano,
Lola, halika na. Halika na, Lola. Now, do you believe my stories about my Lola Gelay? Ibang klase nga. Totoo kaya yung mga kwento niya? Siguro. Nagulat ka ba when she said she had 37 boyfriends? Alam mo, with her, it seems anything's possible. That's why of all my relatives, she is my favorite. You should also understand why some of all my other relatives hate her. Siya raw ang black sheep sa mga kapatid ni Lolo. Why is that? Because she had 37 boyfriends? No. It's because she lived her life exactly the way she wanted to. Hanggang ngayon, she's living it the way that no one else can possibly imagine. Alam mo, ang lola mo, parang buhay na buhay siya pag may mga tao. Mm-hmm. Yung kinakapatid mo, Si Tommy? Bakit? akala ko abnormal case yun eh. Mukhang matino naman. Magaling lang yun magdala ng katarantaduhan niya. Pero, if he told you the story of his life, yun, wow. Dahil siya'y anak sa labas, ganun ba? In this day and age, kaso pa ba yun? Hindi ba yung father niya at yung father ko? They're best friends? Mhm. Ngayon, pinagkatiwala ng father ni Tommy, yung mother niya sa dad ko. The father- Okay, yeah, I think so. Keep going. Eh, nung namatay naman yung father ni Tommy, Uh-huh. nag-isa uli yung mother niya. Oh. Okay, let me put it this way. Tommy wasn't really loved. Parang napaka-typical na kwento. Inapi and all that. By the stepfather. Siguro yung kwento, typical. But, yung dinaanan talaga ni Tommy, ang klase rin. Mabuti nandiyan pa kayo. Pero alam mo, Sandy, kahit na magkababata pa kami ni Tommy, I still get this feeling that hindi ko pa siya masyadong kilala. When you come to think of it, minsan nga kahit sarili natin, di natin kilala. Ibang tao pa kaya? I guess. Oh, kumain na kayo habang mainit itong kanin. Ito, gusto ko. Nasa si Dave? Ayun, nagpapahinga sa kotse. Ginagawa niya sa kotse. Away ba kayo? Hindi, nainitan lang. Hindi pa raw susunod sa init ang Pilipinas, pare. Gusto mo ng kanin? Kaya okay lang. Pag-itrip ako muna ito, manok. O pare, dahan-dahan ha. Baka pati buto makakain mo. Bakit? Sarap mo kasing kumain ng manok eh. Mas nalalasaan mo manok pag kinakamay mo. Iba. Pengin nga. Tommy, pengin nga. Si David, hindi ba ayain kumain? Ay, hayaan mo siya. Hindi ba yun nakakasama sa mata? Sanay na ako. So, what do you think of him? Sino? David. Mabait naman siya. Napaka-dinumero lang. Wala ka mahanap na pintas eh. Nagtataka ka pa ba kung bakit gusto ko siyang pakasalan? Eh bakit akong tinatanong mo niyan? Kinukumbinsi mo ba ako yung sarili? Alam mo,
Lahat naman sa buhay parang sugal eh. Lakas lang ng loob. Walang nasisiguro. Ngayon, kung buo sa kalooban mo ang plano mong gawin, ituloy mo. Ikaw lang naman makakapagsabi niyan eh. Ikaw ba ay nawala ng loob din nung araw? Kaya hindi natuloy yung kasal? Iba naman yun. Sabi ng daddy ko, munti ka na rin magtanan. Pero umatras ka. Nagkaroon ka rin ba ng doubts tungkol sa kanya kaya hindi mo siya sinipot? Hindi. Pinili kong maging isang mabuting anak. Ayaw ni tatay at nanay sa kanya dahil hiwalay siya sa kanyang asawa at meron siyang 2 anak. Nagsisisi ka ba sa iyong desisyon? Walang araw na dumaan na hindi ko naisip kung ano na maaaring nangyari sa buhay ko kung kinalimutan ko ang dapat at sinunod ko ang gusto ko. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam at ayoko namang malaman. Sino yon? Si David. Marunong pala siya ng musika. Kung papipiliin naman si Dave, mas gusto pa niya music kesa sa pagdodoktor. O bakit niya pinipigilan ng sarili niya? Dahil ang tatay niya ay doktor, dahil ang nanay niya ay doktor, pati yung 2 kapatid niya mga doktor din. Ano naman ang kinalaman nun? Tulad mo, gusto niya maging mabuting anak. Why'd you stop? Naku-conscious ako pag may nakikinig o may nanonood eh. But you play well, I told you that. Siyempre, sasabihin mo yun. Sayang naman yung relasyon natin. Sige na, Dave. Tumugtog ka na. Sandy. Please. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Nandito ako. Hoy David, wala ba mapupunta ang gimmick dito? Pare, nababato na ako eh. Anong gusto mo? Makipag-inuman ng tuba dyan sa tabi-tabi. Pare, daan mo na lang niya sa tulog. Pare, bukas man, hanap na tayo ng konting happenings oh. Ba't ba hindi ka makontentong mag-relax na lang dyan? Sa Maynila, wala kang inatupag kundi mangistorbo ng mga babae sa disco. O Tom, saan ka pupunta? Kukuha lang ako ng tubig, hindi ako mag-happening. Ewan ko ba kung ba't hindi ako mapakali? Anong oras na ba? Balik na tayo sa bahay. Bakit naman? Init-init naman dito eh. Dave! Dito tayo! Tara! Sige, kayo na lang. This is supposed to be a vacation, ano? Kaya okay na kami dito. Sige. Want some? Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Parang sila mga bata eh. Sandy! Sabi, wag yan. Wag yan. Huwag yan, malamig yan. Ayoko na. Na paano ka? Nagkabiruan kami. Oh, ba't nabasa ka ng ganyan? Itong dalawang Teka. kasi Ba't ako siya, di ba?
Ano problema nun? Nainitan lang yan, kaya ganyan yan. O ikaw, magpalit ka ng damit, ha? Sisipunin ka sa ginagawa mong yan. Sige na, magpapalit na ako. Galit ka ba sa akin? Whatever the reason may be, I'm sorry. Akala mo ba madaling mag-apologize kahit alam kong wala akong kasalanan sa'yo? Natanong mo pa. Hindi ka ba nahiya sa ginawa mo? Sarapan pa ng mga kaibigan ko. David, what did I do? Parang ang bata nakipagsigawan. Kababae mong tao. Wala namang ibang tao dun ah. Eh, ano sila Tommy at Ronnie? They're your friends. Yun na nga eh. Of all people, napili mo pa magkalat dun sa harapan nila. Pero problema mo yung iisipin ng ibang tao eh. What about me? You know, Sandy, your problem is, minsan hindi mo ginagamit yung utak mo eh. Ang mga pagkukulang mo, sa akin may pipintas. I don't want my friends making fun of me. Pasensya ka na. Hindi ako katulad mong napaka-perfect. Ba't wala pa si Dave? Di pa bumabalik. Siguro nag-away silang syota niya. Bakit? Siguro yung nangyari kanina. Paano nga ba yun? Napansin ko, bigla na lang di nag-uusap yung dalawa. Alam naman si Dave, ano? Napaka-pride ng taong yun. Napikon siguro nagwala si Sandy. Para yun lang, awayan niya na kagad. Bahala sila sa buhay nila. Syota naman yun eh. Para kaya tayong nalugi ah. Wala. Gusto ko lang mag-isa. Ano ba yun? Statement of a fact ba yun? O medyo sinasabi mong split muna ako sa vicinity mo? Hindi. Ah, Kasi medyo nag-iisip-isip lang ako. bakit parang ang bigat ng problema mo? Kilala mo si David, di ba? Pwede ba namang hindi maproblemahin ng taong katulad niya? Ewan ko. Ako, buong buhay ko, hindi ko ginawang problema si David. Hindi ko siya maintindihan kung minsan. Hindi mo naman obligasyon maintindihan ng iba, di ba? Except yourself. Hey! He's my boyfriend. Kung hindi ako magpapasensya, paano na kami? Hirap lang. Kung laging adjust sa kanya. Ba't sino ba may sabi sa'yo ikaw mag-adjust sa topak niya? Kung babae, ang babae ang kailangan mag-adjust sa kanyang lalaki. O tapos, miserable ka, ganon. What are you trying to say? Hindi, ibig sabihin. Hindi, practical lang ako, di ba? Kung makikipagrelasyon ako, gusto ko yung masaya. Kung meron ng problema na, di split na ako, di ba? Ang ibig ko sabihin yung, bago ka ma-in love sa iba, mahalin mo muna sarili mo. Di ba? Akala ko umuwi ka na ng Maynila. Nagwala yung dalawang naiwan ko. Sorry. Sorry din. I was being childish. I know how you hate it when I'm childish. Forget it. David, may tawag sa Maynila eh. Yung tatay daw ni Ronnie, inatake sa puso. Pare,
Iwan ka na muna dito ah. Babalik din naman kami bukas ng hapon eh. Sasamahan ko lang si Ronnie. Hindi, okay lang naman kung... Hindi, okay lang. Mas maigi nga yun, may makakasama si Sandy eh. Okay lang kaya sa lola mo kung may iwan si Tommy? Babalik din naman kami bukas eh. Yeah, it's okay. Guys, sorry Airpat Wrong timing, kumiksena. Okay lang. Ingat lang, ingat. Sige. O ano Tom? Ikaw na bahala sa kanila ah. Call me when you get home. See you tomorrow. Sige, bye! Bye! Sorry Nagulat ba kita? Hindi naman. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Di ka na makatulog. Hindi. Ang ganda-ganda kasi dito ng gabi. Ay, tahimik talaga. Parang napakalayo sa lahat. Nakakabingi nga yung silence dito Sanay ka kasi sa maingay eh. Nakakapanibago talaga. Siguro, sa lahat ng tao sa mundo, ikaw talaga ang nakakakilala sa kanya. Di ba mag-best friends kayo? Sobra pa dun. Alam mo, tingin ko sa kanya parang kapatid na Ah, Maliit pa ako, si David lang ang nakakaunawa talaga sa akin. Siya lang. naintindihan mo rin ba siya? Kuminsan. Pero pag mahal mo naman ng isang tao, hindi na mahalaga kung naiintindihan mo siya o hindi, di ba? Basta't mahal mo. Tapos, alam mo kung ano talaga siya. Kung anong kulang. Di ba? Yun. You wanna say? Hindi. Sige, ikaw. No, I'm gonna go. I say goodnight to my lola. Okay. Sige. I'll see you tomorrow. Yeah. Good night. Good night. Iha, bakit ka nagmumukmuk dito? Ang ganda-ganda ng araw. Tingnan mo. Tingkad na tingkad ang liwanag. Bakit ka nagkukulong dito sa loob? Anong gagawin ko sa labas? Malungkot ka. Dahil iniwanan ka niya. Ganoon ba? Hindi ko naman niya kasalanan yun, Lola. Dahil ba wala siya dito? Sasayangin mo ang isang araw sa buhay mo. Hindi pa kayo kasal. Sinisentro mo na ang lahat ng araw mo sa kanya. Iha, huwag na huwag mo ibibigay ang buong mundo mo sa isang tao kahit na gaano mo siya kamahal. Bakit, Lola? Sapagkat kung wala na siya, dala-dala rin niya ang lahat. O sige, lumabas ka. Lumabas ka at hanapin mo yung mistiso. Sino ba yun? Si Tommy ho. Habang malakas sa mga tuhod mo, gamitin mong mabuti. Matuto kang tumakbo. Hala, sige. Sige ho. Hoy, Akala ko nagpunta ka sa city, oh. Kanina pa kita hinahanap, eh.
Tumawag na ba si David? Kagabi. Mula sa ospital. Siguro kasama pa niya si Ronnie. Ilang beses na rin na heart attack yung tatay ni Rani na yan. Matapang lang, ayaw magpatalo sa sakit. Lika, Saan? ewan ko. Nag-iimbita ka, pero hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta? Yun nga ang masaya, di ba? Exciting. Medyo makakarating tayo kung saan tayo dadalhin ng mga paa natin. Ano? Tara! Kaysa tutukan nga lang tayo dito. Tara na! Hindi mo nakilala yung father? 3 years old pa lang ako nung namatay siya. Basta ang naalala ko lang yung aftershave. Ginagamit niya. May amoy yun yung bago. Pag meron ako naaamoy na pareho nun, parang bumabalik na rin sa akin yung memories ni Papa. Pero malabo na, hindi ko maalala yung mukha niya. Mabuti ka pa. Kahit papaano meron kang naalala. Mami ko, namatay nung baby pa ako. Nakilala ko na lang siya sa mga pictures na tinatago ni Daddy. Kanino ka lumaki? Hindi pa ba naikakwento sa'yo ni David? Bits and pieces lang. Basta sinabi niya na nag-asawa raw ang mami mo at meron kang stepfather. Maybe we should talk about this. Hindi ko naman kaya ihiya yung pinanggalingan ko. Why should I? Ganun yun eh. Hindi naman pwedeng talikuran ng nangyari. Naikwento na ba ni David sa'yo na teenager pa lang ako, naglayas na ako sa bahay ng stepfather ko? Nabanggit nga niya. Hindi ka nila minahal. Hindi naman. Sabihin na lang natin mas minahal nila yung tunay nilang anak kaysa sa akin. Sabit lang naman ako eh. Isa pa, hindi naman kasal ang nanay ko sa tatay ko. So I guess I was a reminder of something they wanted to forget. Hinapi ka nila, Tommy. Pang-aapi ba yung hindi ka nila intindihin o karinyoin? Siguro. Okay lang. Pero okay lang. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, mula ngayon wala na akong intindihin sa mundong to kundi sarili ko lang. Alam mo kung di dahil sa nanay ni David, siguro... Ewan ko, ayoko na isipin yung mga bagay na yan. Kaya ikaw kahit anong malulungkot na pangyayari sa buhay mo, isipin mo na lang na napakaswerte mo pa rin. Swerte mo pa rin, Sandy. Hindi mo kinailangan daanan yung mga naranasan ko sa buhay. Napakabait mong tao, Tommy. Ay, ikaw lang unang nagsabi sa akin. Ikaw lang. Siguro dahil hindi mo pa kilala yung pagkatao ko. Alam ko nang dapat kong malaman. O ako yan. Ito. Ako pa rin yan. Kayo ho yan? Yan? Ako yan. Ito. O ako yan. Masisisi mo ba ang mga lalaking lumigaw sa akin? Uy, alam mo, kung ilan naging nobya ko? Ilan? 37. 37? 37. Maniwala ka, totoo Lalaki lahat yun. Maaari ba naman? Alam mo ang dahilan kung bakit hindi ako pag-asawa. Dahil wala akong mapiling gwapo sa kanila. Sino naman tumulong na kayakap sa'yo? Yan. Naging nobyo ko yan. Si Rodolfo. Rodolfo Lardisaban. You still remember their names? Maano mo ang makalimutan yun? Ang pangalan ng lalaking na Si Lola. I love each and every one of them. And I love them all. Akala ko hindi na mauubusan ng kwento yung lola mo eh.
Enjoy naman. Nakakagulat lang yung memory niya. Yun nga nagbibigay ng strength kay Lola eh. The memories. Kahit ano pang sabihin ng aming mga relatives, kahit isumpa siya ng aming mga kamag-anak, masaya siya. Dahil ginawa niya ang kanyang gusto at hindi siya nagsisisi. Madalas nga niyang sabihin na habang bata pa ang tao, may karapatang magkamali. Kaya naman siguro ganyan siya, di ba? Katawan lang niya tumanda, hindi pag-iisip. Namimiss mo na naman si David, ano? Hindi. Nainggit lang ako kay Lola Gelay. At natatakot ako. Paano kung umabot ako sa kanyang age at hindi na sapat ang mga memories to give me the strength to live? Nasa sa'yo lang naman yan eh. Tayo lang naman gumagawa ng buhay natin. Hindi ako katulad ni Lola Gelay. Duwag ako. Pupunta ako ng sitio bukas. Baka gusto niyong sumama ni Tommy. Hindi na lang. Magpapahinga na lang ako sa bahay. May dinaramdam ka ba? Sige, matulog ka na ha? Pagkatapos mo maghugas ang pinggan, maganda ka, ha? Pupunta tayo sa sitio, mamimili tayo ng ilang mga gamit sa kusina, ha? Opo, At kuya. saka maligo ka. Opo. Maligo ka, ha? Uy, kumain ka na. Maaga umalis si Ate Marita na malengke. Si Tommy? Ay, tapos na po siyang kumain. Oh, maaga din nagising yun. At pumunta yata sa istasyon ng bus sa may sitio. Bakit? Luluwas daw po ng Maynila. Uy, sandali lang. Hindi ka ba mag-aalmusal? Bakit hindi mo hintayin si David? Madali lang naman umuwi eh. Sasakay lang, okay na. Tommy, Tungkol dun sa nangyari kagabi. huwag natin pag-usapan yun. Gusto ko na sana magpaliwanag. Nangyari niyo yung nangyari. Tapos na yan. Tommy? Don't go. Please? Naninibago ako sa'yo.
Wala kang kakibo-kibo. Galit ka pa yata sa akin. Kung galit ba ako, sasama kaya ako sa'yo? Mahal mo ba siya talaga? Bakit mo tinatanong sa akin yan? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Magpapakasal kami ni David. Isn't that enough proof? Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko eh. Ano ba itong ginagawa mo sa akin? Hindi ko na gusto itong nararamdaman ko. Mali ito. Mali. 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 Bakit mo ako pinigilang umalis? Nananadya ka ba? Pareho tayong umiiwas eh. Alam mo kung anong problema? Hindi mo pa ako nakikilala. Paano mo masasabi yun? Ikaw na rin nagsabi sa akin eh. Sapat na alam mo tungkol sa akin. Sapat na rin ang alam ko tungkol sa'yo.
Oh, saan ba kayo nagpunta? Kanina pa kayo nahanap ni David ah. Huwag kang magalit. I know I'm a day late. Hindi ko talaga maiwan si Ronnie dun sa ospital eh. Na-ICU yung father niya eh. I miss you too. Ah. O Tom, ano? Inalagaan mo ba tong girlfriend ko? Oo. Pinipigilan ko na nga lang si Mami. Kasi medyo mahaba na yung guest list namin. I told her from the very start, we only want an intimate wedding. Ilan bang plano niyo imbitahin na bisita? Close friends lang sana. Si Tom, siya best man ko. Paminsan-minsan lang sa buhay ng tao ang kinakasal. Bakit hindi pa ninyo ibigay ang todo? Lola, hindi na ako katulad ng dati. Mahal na ako ngayon magpakasal. Kaliwat kanan ng gastos. Di ba? Excuse me, I don't feel so good. Ano ba nangyari kay Sandy? Hindi ko alam. Nasaan si Tommy? Gising na ba? Hindi pa siya nagpaalam sa'yo? Abay, napahatid sa terminal kanina. Umuwi na ng Maynila. Bakit di niyo ako ginising? Eh, akala namin alam mo na eh. Hindi ba nag-usap kayong tatlo kagabi? Morning. Ano problema? Bakit umalis na si Tommy? Ewan ko. Gulat nga ako kanina umaga. Pag gising ko, wala na siya dun. Dala niya pati mga gamit niya. Sandy? Ano ba nangyari sa'yo? Maghapon ka na nakakulong dun sa kwarto mo. Hindi ka man lang bumaba para kumain. Gusto ko lang muna mag-isa, Dave. Paano naman kita matutulungan kung... Anong tulong ang maibibigay mo sa akin? Sandy, what's wrong? Ako. Ako ang mali. I'm the one who's wrong. I'm always the one who's wrong. I can never do anything to make you feel good about me. Sandy, what's the matter with you? No, Dave, please. Please don't. Nakalimutan mo na ba yung pinag-usapan natin? Iisa lang tayo. Hindi tayo dapat magkanya-kanya ng lakad. Kung may problema tayo, di pag-usapan natin to. Hindi mo naintindihan, Dave. Well then, give me a chance to try to understand. Habang buhay tayo magsasama. Ngayon pa lang, ganito na David! tayo. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Ikaw ang may kasalanan nito. Bakit mo siya iniwan dito? Bakit mo siya dinala sa ating bakasyon? Para sa atin ito, Dave. Bakit mo siya dinala dito? Sino? Hindi ko ito ginusto, Dave. Basta nangyari.
Galit ako sa aking sarili. Galit ako dahil pinabayaan kong mangyari ito. Alam kong mali. Pero pinagpatuloy ko pa rin. Dahil nawala ka. Iniwan mo ako. Kahit saglit ka lang nawala, iniwan mo pa rin ako sa kanya. Don't look at me that way. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko pinlanong maramdaman ko ito para sa kanya. Mahal kita, Dave. I know na mahal kita. Pero bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Dave, hindi namin pinlano ito. Basta nangyari na lang. Basta nangyari. David, say something. Tapos ka na ba? David? 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 David! Sandy, Alam mo ba ginawa ni Cynthia nung malaman niyang wala ka rito? Tinangka niya raw magpakamatay. Kahit naman pala sa suicide, tatanga-tanga yun eh. Inabutan ni Ruel. Kaya ayun, galit na galit sa'yo. Papatayin ka raw niya. Wala akong pakialam sa kanila. Tommy, hindi kalokohang madaling lusutan tong pinasok mo. Wala rin akong kinatatakutan. Magkamatayan ako magkakamatayan. Wala rin namang mawawala sa mundong to kung mapatay ako eh. Okay na ba ito? Yes, sir. Ipirman lang. Apo. Yes, hold on. Barry, ipa-fax mo na yung mga document and remind them please that we need an immediate response to this. Tatawagan ko na sila, sir. Mhm. Sir? Yeah? Pinaghintay niya akong 2 weeks. Well, siguro naman siya naman dapat maghintay sa akin. Sandy, what are you doing here? Daddy? Barry, take over for me, please. Ba't di ko tumawag? Sana napasundo kita. Sinamahan na lang ako ng isang kaibigan ni Marita. Sasama sana siya. Kaya lang mahirap iwan ng mag-isa ang lola. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mong yan? Alam mo, Sandy, pag kinancel natin yung wedding plans mong yan, tayong lalabas na lalong kahiya-hiya pag nagbago ka na naman ng isip. I don't know, Daddy. I don't know what to do. Well, maybe it's for the best. You know, I've never questioned any of your decisions, regardless of whether they coincide with my personal opinion. Mabuti na nga sigurong nangyari ito ngayon kesa naman kung kasal ka na and then you realize na kalokohan lang pala yung pinasukan mo.
Tell me, what happened to make you change your mind? My God, David, what kind of logic is that? You're being inconsiderate. Don't you think it's being more inconsiderate kung itutuloy natin tong kasalan just because of friends and relatives? Huwag kang magpapilosopo-pilosopo dyan dahil ikaw ang mali. David, kaya kita pinadala sa Amerika para doon mo ibuhos ang pag-iisip mo sa pag-aaral. At anong ginawa mo? Nag-uwi ka pa ng babae para pakasalan. Na hindi mo man lamang binigyan ng prioridad ang medical school regardless of time, money, and energy. Ano pa ba gusto niyo sa akin? Wala na ba akong karapatang magkamali? Ma'am, nandiyan po si Tommy. Kung ano man yung iniisip mo. Hindi ganun yun. Basta hindi ganun. I trusted you. Dave, Sa lahat ng tao dito sa mundo, sa'yo na ako nagtiwala. sige. Kasalanan ko na. Kasalanan ko to pero wag siyang sisihin mo. Ako lumapit sa kanya eh. Ako nagsimula nito. Dave. Magsalita ka naman. Magalit ka! Suntukin mo ako, murahin mo ako, tatanggapin ko naman yun eh. Huwag ka lang manahimik. Dave, I'm sorry, Dave. If it was anyone else, it'd be easier. Pero mahirap magpatawad ng kaibigan. Hindi lang kaibigan. Tinuring kitang parang kapatid. Dave? Mas maigi pa kung umalis ka na. Before I say something I regret. Hindi ako tatapat sa kababawan ng pagkatao mo. Ibinok na kita. Aalis ka sa Friday. Bumalik ka na sa Amerika. I don't think so, Dad. Sandy, at this point, I will do the thinking. Ayokong bumalik doon. Makikita ko si David. Kaya itatapon mo lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa isang lalaki, ganun ba? Dad, you don't understand. Malungkot sa Amerika. Ayokong mag-isa. Pag nag-isa ako, kakailanganin ko na naman siya. At pag ginawa ko yun, para ko na rin sinaktan ang aking sarili. Sandy, just look at yourself. How can I help you? You're not happy here either. Hindi ko alam ang mga bagay na ito eh. Alam mo, dapat mong kausap ngayon ang mami mo, hindi ako. This is one time that I wish your mother were here. I just don't know how to help you. Just hold me, Daddy. Just hold me. Sandy? I'm not so sure kung kaya ko rin na-request mo sa akin, Sandy. I'm not asking you to take sides, Ronnie. Ikaw lang ang aking matatakbuhan. Look, Sandy. Tommy and David are my friends. Sure, closer ako kay David because I've known him longer. But I still consider Tommy as a friend.
ayoko makigulo sa inyo eh. Kaya nga gusto ko makausap si Tommy eh. Para matapos na tong komplikasyon na nagpapagulo sa buhay namin. Ba't hindi mo siya tawagan? Tried. And? Won't answer. What makes you so sure na kung ako ang kumuusap mag-iiba isip ni Tommy? Dahil kailangan. Ronnie, please help me. Just let things be, Sandy. I can't, Ronnie. Hindi nga ako binigyan ng pagkakataon ni Tommy na magpaliwanag. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko alam kung nasan ako at kung nasan siya sa feelings ko. Ronnie, di ba sabi mo you're my friend? Okay, Sandy. But I won't promise anything, okay? That's good enough for me. Pati ikaw, dinamay. Pare, ayaw mo raw siya kausapin eh. Ano naman pagkakwentuhan namin? Pare, wala ka naman yatang karapatang guluhin mo buhay ng mga tao ah. Tapos tumalikod ka, basta mo lang silang iwanan. Aksidente yung nangyari. Pati nga si David, sinaktan ko na eh. Talagang hindi ko na babalikan yun dahil baka magkaloko-loko pa. Pare baka nakakalimutan mo na may feelings din si Sandy. Kung ano nangyari sa inyo, dapat panagutan mo yun. Kahit pagpilitan mo aksidente lamang. Ngayon naman, kinakampihan mo pa yung babae. Pare, hindi ko siya kinakampihan. Pero minsan naman, magpakalalaki ka. Harapin mo problema. Hindi masasobang problema kapag iniwasan mo. Tsaka bigyan mo ng konting dignidad yung pagkatao. Pare, the least you can do is fix whatever's left sa buhay na iniwan mo. Do you want me to stay, Sandy? No. It's okay. Thanks, Ronnie. I really appreciate yung pagpunta mo rito. Meron ko na gusto itanong sa akin. Tommy, paano na Paano na ano? tayo? Sa sandaling panahon, napakarami na nangyari. Marami rin na wala. What do you mean? Huwag mong bibigyan ng kahulugan ng lahat na nangyayari sa buhay. You know, there are things na basta na lang nangyayari. At walang kahulugan? Basta. Lahat ng mga nangyari sa atin, lahat ng mga sinabi mo, walang kahulugan? Sandy, you know there are times na just for that moment, that single moment, totoo yung nararamdaman mo. Pero pagkatapos nun, wala. Bakit mo ginagawa sa akin to? Magising ka nga. Nagkataon lang na kinailangan natin ng isa't isa ng mga panahon na yon. Nagkataon lang na pareho tayong nadala ng feelings natin. Ngayon, nagkataon din lang na ang akala natin... Akala natin na ano? Bumalik ka na nga sa Amerika. Bumalik ka na kay David, ha? Tommy, makakaya mo bang sabihin na kahit konti wala kang pagmamahal sa akin? Kailangan kong malaman. Mahal mo ba ako? Hindi. Bakit mo to ginagawa sa akin? Dahil lalaki ako at ginusto mo. Kaya huwag mo ko sisisihin.
ikaw lang naman gumagawa ng problema mo eh. Hindi mo na dapat pinuntahan yung babaeng yun. Kaya ako nga hinarap para matapos na eh. Yung ba ang gusto mo? Ang matapos? Bakit meron ba akong choice? Meron. Kung gugustuhin mo. Sino ako? Diba? Sino siya? Hindi ko naman kaya tapatan yung ginagawa ni David sa kanya eh. Alam mo, kung tutuloy ko pa to, pareho lang kami mapapahamok. Alam mo pala eh. Ba't inumpisa mo pa? Dahil ba sa pagkasugapa mo sa babae? Hindi. Akala ko lang kasi, siya na yung ano? akala ko siya na yung babaeng kaya kong mahalin, di ba? Sa dinami-dami na naging syota mo, may lakas ka pa ng loob na sabihin, siya lang ang babaeng kaya mong mahalin. Alam mo, kung mararanasan mo ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, Benji, ikaw na mismo magsasabi kung bakit hindi ako marunong magmahal. Kalokohan. Paano naman ako matututo magmahal? Kung buong buhay ko naman walang nagmahal sa akin. Oh. You alright? Kasi naman ang mga batang ito, konting tampuan lang, tinataranta ang lahat. Siguro naman ngayon tuloy na ang kasal. Halagay ko naman. Pero ano pa talaga ang pinag-awayan ng dalawang ito? Ano ba nangyari? Wala bang binabanggit si Sandy sa'yo? Saan ka pupunta? Tabi! Tato ka! Ako naman pala! Ano? Mas mo yan! Manloloko ka, ha? Halika! 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 Tayo! Tayo! Kung ano ngayon, hayop ka? Pagpapayat, tigas mo, ha? Wala ka palang sinabi. Tignan ko ngayon ang tigas mo. Panis pala to. Tara. Siguro naman ngayon magtatanda ka na. Tara. Kaya pala sinabi ang hayop din eh.
David, si Tommy. Bakit? Tumawag ang ospital na disgrasya daw si Tommy. Halika, puntahan natin, dali. Tomas, ano na naman ba yan? Dr. Jimenez, pwede ba mag-usap tayo? David, sandali lang. Ano na naman yung gimmick mo? Sorry Pati ikaw na-istorbo ko pa. May party pa naman kayo. Paano mo naman nalaman? Andun ako Hindi lang ako pumasok dahil hindi naman ako imbitado Pinapatawad mo na ba ako? Minsan, naisip ko na wala namang masisisi. Mangyayari ang mangyayari. Useless din naman kung maghanap pa ako ng masisisi. Mahalin mo siya, Dave. Napakaswerte mo talaga. May tatanong ako sa ito. Mahal mo ba siya? Importante pa ba yun? Sagutin mo na lang yung tanong ko. O baka, isa lang siya sa mga diversyon mo. Hindi ko nagawa sa iyo. Mahal mo ba siya? Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Ikaw na lang natitira kong kakapi dito sa mundong to. Ayoko naman pati ikaw mawala rin sa akin. Hindi ako papayag mangyari yun. Ikaw rin naman ang kakampi ko Nung isang umaga pa siya dumadaing Para daw siyang tatrangkasuhin. Ang tigas naman kasi ng ulo Sabi ko sa kanya magpahinga na siya tumigil siya ng paninigarilyo. Para pa nga siyang nananadya Kaninang umaga, hindi na siya makabangon. Tumawag ba kayo ng doktor? Ayaw nga magpadala sa ospital Bakit? Dahil kung mamamatay daw siya, gusto niya sa sarili niyang kwarto at kama.
brought you here today. I found out about what happened. Gusto na Lola Gelay mo? Unconscious pa rin. Pinipilit ko nga silang dali na siya sa hospital eh. Pero magagalit raw kung gumising siya sa ibang lugar. Like her, don't you think? I mean, up to the very last moment. She wants to have complete control of her life. Mag-usap tayo, Sandy. You know, I've given this a lot of thought. I've come to a decision. I think it would be best if I went back to the States. I mean, I don't think we can go on with our plans. Dave? Please. Please. Let me finish. Don't think I love you less. Mahal kita. I don't think it's enough that I love you. Something that I've realized. I don't know how I can make you happy. I'm letting you go because I want you to be happy. Because I love you very much. Naintindihan mo ba ako? Dave, I'm sorry. Don't be. May mga bagay dito sa mundo na kahit ano ang gusto mo, pilitin mo. Hindi mangyayari. I don't deserve anyone like you. Hindi sa ganon. Naisip ko lang na mas liligaya ka sa piling ng iba. Alam natin pareho kung sino yon. Diyan ka nagkakamali, Dave. Mahal ka rin niya. Paano mo nalaman? Baka nakakalimutan mo. Mas matagal ko siyang kilala kaysa sa'yo. At kahit papaano, mahal ko rin siya. Take care of yourself, okay? Well, You're going to be all right. Thank you, Doc. Sige. Bye, sweetheart. Pare, pasalamat ka. Yan lang nangyari sa'yo. Lul! Pare, ilang nurse naman nadali mo rito? Siguro naman matutuwa na si Cynthia. Pare, leksyon yan para sa'yo. Baka sa susunod, mas masahol pa mangyari sa'yo. Oh, Uy. sabing dadaan ka. Eh, napadaan lang ako eh. Just wanted to check kung buhay pa itong taong to. Pare, pwede bang iwan mo muna kami dalawa nito? O sige, walang problema ron. Tara, labas muna tayo. Sige, labas muna kami. dali. Sige, pare. Pira ka pa.
Baka naman, ngayon magaling na ako, ikaw naman uupak sa akin. Ano yung sasabihin mo sa akin? I just want to let you know that I'll be leaving for the States day after tomorrow. At hindi na sasama sa akin si Sandy. She's decided to stay behind. You know, I've said this to you before. And I'll say it to you again. Talaga mo siya, Tom. Walang titingin sa kanya pag alis ko. Nagbibiro ka ba? Bakit? Gusto mong matawa? Bakit mo ginagawa to, Dave? Dari yung siguro ang dapat mong matutunan. Pag mahal mo ang isang tao, all you ever want is their happiness. Hindi lang yung sa sarili mo. And I want the two of you to be happy. Dave. Pare, don't say anymore. I think it would be enough. You're welcome. Walang nakakaalam kung ano ang dala ng bukas. Kung isang panaginip na kay tagal mong hinintay, sa isang saglit, nagbabago, nagpapalit. Kung ano ang itinalaga ang mangyayari, kahit gaano mo pilitin, kahit gaano mo pigilin. At kung minsan, ang tao ay naghihintay na lamang kung ano ang pupuntahan ng bawat araw na dumarating.